What's up at welcome sa Pochok Luck. Kamakailan lamang po ay kinasal si Ray Parks Jr. kay Zainab. Congratulations po sa bagong mag-asawa. Pero kapansin-pansin po sa video footage ng kanilang kasal, meron pong dala si Ray Parks Jr. na watch case na merong 3 relo na medyo varied po, kaya gusto kong talakayan. Kaya po yan ang ating pag-usapan sa video na to. Ipa-play ko po yung footage na gagamitin ko as a reference for this video. Nervous on like the wedding day, like it has that kind of persona stigmatism, but I'm more excited than anything else because you guys witnessed the hard work, the sacrifice. Ayan, medyo malinaw po sa footage naman kung ano yung mga key characteristics ng mga relo. Kaya sa part ko po medyo napadali yung pagtingin ko ng mga katangian na nagbigay sa akin ng clue kung ano yung relo na mga meron si Ray Parks Jr. Pero bago po ang lahat, mapapansin nyo nasa iba po akong lugar at wrist check po muna. Ang relo ko po ngayon na suot ay ang DG014 mula sa De Guzman & Company na i-giveaway ko po. For the mechanics of the giveaway, please stay tuned until the end of the video. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! So dito sa relo ni Ray Parks Jr. na ito, kailangan natin tingnan yung case shape, pati yung strap niya, how they attach to each other, pati yung kulay niya, which is itim po yan. Bukod po dyan, dun naman sa dial mismo, mapapansin nyo meron siyang orange na markers or indices, tapos meron ding subdials and blue accents. Because of the subdials po, no, tingin ko isa itong chronograph. At sa mga katangian po na yan, palagay ko, ang relo po na ito ni Ray Parks Jr. ay isang Audemars Piguet Royal Oak Offshore 24605 CE. Ngayon, malaki-laki po ito, 44mm, pero tingin ko bagay naman kay Ray Parks Jr. dahil sa build ng kanyang katawan. At yung Royal Oak Offshore po, no, nabanggit ko na to in the past videos that I made. It's a more aggressive version of the Royal Oak. At ang Royal Oak po siguro, isa yan sa mga talagang mga sikat na mga relo, no? I consider it a hype watch. At marami pong mga sikat na mga personalidad, not just here in the Philippines, but more so abroad na naka-Royal Oak. Kaya tingin ko, this is a great watch. Napakalakas ng dating ng Royal Oak Offshore. At present po, wala na ito sa catalog ng Audemars Piguet, pero makita nyo pa siya on the secondary market. Nakita ko siya for up to $35,000. Pag kinonvert po into Philippine currency, that's 2 million pesos almost, and that really depends on the condition. At bukod po dyan, napansin ko wala ito sa secondary market dito sa Philippines. Kaya you would have to bring it in at ang presyo po niyan madadagdagan dahil sa shipping, taxes, and duties. At dahil po sa kamahalan ng relo na yan, kailangan po nating mag-isip ng alternative. At naisip ko pong alternative ang Casio Edifice na ito. Makita nyo, pinili ko ito dahil sa black strap and case, pati yung octagonal bezel, at mapapansin nyo rin, merong mga screws doon sa bezel, which really gives a feel of wearing the Royal Oak Offshore, no? Ang key concessions lang po, definitely ito, yung finishing niya, pati yung quality ng strap. And the wearing experience would be very different from the Royal Oak Offshore, no? At ito po ay quartz or battery powered instead of having an automatic movement like the Royal Oak Offshore na meron si Ray Parks Jr. Pero may mga konting improvements po sa relo na ito over the Royal Oak. At yan po ang accuracy ng movement, pati ang pagiging medyo high-tech na po itong relo na ito kasi it can sync with your smartphone to give you the right time. Ang SRP po ng relo na ito ay 12,020 pesos. I've put in the link in the description to the Casio Philippine website kung trip nyo po ang relo na ito. At kung trip nyo naman yung look ng Royal Oak Offshore, I think you really cannot go wrong with starting with the Casio Edifice to get a feel for how the watch would potentially wear. Lalo na napakalaking investment po ng Royal Oak Offshore. Alam niyo, ang ganda ng taste ni Ray Parks Jr., no? Nasabi ko na in previous videos na napakahalaga ng mga kwento na ina-attach natin sa mga relo. At this one is no different. Ito pong relo na ito mismo yung ginamit niya sa kanyang kasal, no? Doon sa ceremony po. Ang kailangan po nating tingnan dito, yung red strap, pati yung red dial, yung rectangular case,
yung stick markers niya, and then the sub-dial for the seconds. Dahil po sa mga katangian na to, I think this is a Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monophase Small Seconds. Ang Reverso po, para sa akin, and I think para din sa Jaeger-LeCoultre mismo, ito ang flagship watch nila, at lumabas ito noong 1930s para maprotektahan ang face ng relo mula sa conditions sa paglalaro ng isang polo match. Ang SRP po ng relo na ito nasa $10,600 US. That's around 600,000 pesos. But on the secondary market, you can find one for 450,000 pesos. Pagdating naman po sa alternative, I went with the Ibarra Trofeo 1898. Pinili ko po yan dahil sa pagkahawig ng K-shape. Bukod po dyan yung pagkapareho po ng kulay ng dial at ng strap. Pati yung use case niya kasi gagamitin po itong dalawang relo na ito typically in more formal occasions. No? Mas angkop po yan dyan. Ang key concessions lang po, una, quartz powered po ang Trofeo versus the manual mechanical movement that is present in the Reverso. At yung finishing po, syempre yung quality ng finishing, iba naman ang gawa talaga ng Reverso. No? Pero this one I particularly like because it's a Filipino brand. Ngayon, pagdating po sa bentahan ng relo na ito, sa website po ng Ibarra, which I've put in the description, aabutin po yan ng 12,500 pesos. Ang relo po na Ibarra Trofeo 1898, angkop po yan kung medyo office goer kayo, or tingin nyo, kailangan nyo ng relo for a formal event. I think the Trofeo 1898 is such a great choice from a Filipino brand that I think has a lot of great watches in its catalog as well. Una po, sa relo ni Ray Parks Jr. na ito, tingnan po natin yung bezel color, which is parang rose gold po yan. Tapos, yung bezel niya, meron ding pattern, ang tawag po dyan, fluted. And then, yung dial color niya, parang chocolatey. Tapos, mapapansin nyo, parang merong cyclops dyan, which helps you to see the date more clearly. At dahil po dyan, tingin ko, this is a Rolex Datejust in two-tone, in 41mm, with the reference number 126331. Ngayon, ang Datejust naman po, I think, needs no introduction. Isa po yun sa mga pinakasikat na silhouette talaga from Rolex. At ang SRP po nito, nasa 911,500 pesos. Medyo peculiar lang po itong relo na ito kasi ang SRP niya at ang secondary market price niya, medyo comparable po yan. No? Hindi katulad ng ibang Rolex na medyo malaki po ang patong sa secondary market over the SRP. Ngayon, dahil may kamahalan po, tingin ko, kailangan nating tumingin ng alternative. At ang alternative po na naisip kong angkop, ang Citizen Tsuyosa in the two-tone version with a black dial. Kaya ko po ito napili dahil sa kulay ng bezel, pati yung kulay ng center link. Kasi two-tone din po ito na parang rose gold tone-ish, pati silver. Bukod po dyan, meron din itong Cyclops. Kaya medyo similar talaga sila pagdating sa look. Ang key concession lang talaga, unang-una, yung class of finishing ng movement, pati nung mismong case and bracelet. Lalo na nakita ko na in the flesh yung Tsuyosa talaga. Malayo po ang level ng finishing ng dalawa. Pero I think in its own right, maganda po yung Tsuyosa. No? Lalo na kung interesado kayo sa integrated bracelet watches at hindi kayo sobrang invested into or particular about the material. Kasi yung material dito, rose gold toned siya because of a coating, unlike the Rolex na medyo solid yung rose gold niyan. Ang SRP nito nasa low 20,000 pesos. And then sa secondary market, you can find some that are reasonably priced around 17,000 pesos. And I've mentioned that the Tsuyosa in many of my previous videos. At ang dahilan po na yan ay tingin ko, ang ganda pong entry into mechanical watches ng Citizen na brand. And particularly, the Tsuyosa line is, I think, a great place to start for new watch enthusiasts. It really overwhelmed me. Actually, I teared up because it's just God's goodness in my life is... Ayun, mula sa collection ni Ray Parks Jr., nakita na natin ang Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Nakita na rin natin ang Jaeger-LeCoultre Reverso. At nakita na natin ang Rolex Datejust two-tone 41mm. Sa tatlong relong ito po, undeniably ang pinakapaborito ko po, yung Reverso mula sa Jaeger-LeCoultre.
Mahilig po talaga ako sa dress watch. Na-mention ko po nung huli kong video about Father's Day. Talagang may preference ako sa dress watches because I really treat them as art. Kahit mas madalas po akong naka-sports watch for practical everyday use. At dahil po dyan, pati yung striking colors ng Reverso at pati yung uniqueness ng relo na ito pagdating sa mga sikat na tao dito sa Pilipinas, hindi ko po maitatanggi na prefer ko po yung Reverso. Pagdating naman po sa alternatives, pinaka-paborito ko po yung Edifice. Mapapansin nyo po, ang pinakamahal sa mga relo na tinignan natin ay yung Audemars Piguet at ang pinakamura naman sa alternatives ay yung Casio. Kaya tingin ko po, sulit na sulit po yung Casio Edifice for the look that it gives. Especially marami po kayong choices pagdating sa color and sa configuration ng Casio Edifice. Tingin ko kung meron po kayong specific na kagustuhan sa K-shape ng Royal Oak Offshore at nagsisimula pa lang kayo, gusto niyo munang ma-experience kung ano kaya yung pakiramdam na ganitong klaseng relo yung suot, tingin ko you cannot really go wrong with the Casio Edifice. At very modern po ang features ng Edifice. For example po, meron po yung smartphone link kung saan pag nakakonect po ang relo sa smartphone, madali po mag-sync yung time kaya hindi po kayo maghihirapan pagdating dyan. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba po ang inyong opinion, kung tingin nyo merong ibang alternative na mas angkop sa mga relo ni Ray Parks Jr. na tinignan natin ngayon, please let me know in the comment section down below. Kung trip nyo yung ganitong klaseng content, please hit the like button. At pag-usapan po natin ang mechanics para makakuha po kayo ng DG014 from De Guzman and Company. Simpleng-simple lang po, mapapansin nyo, nasa ibang lugar ako. Nandito lang ako for 2 weeks. Pero hulaan nyo lang po kung nasan ako. Kung aling bansa, more specifically. Ngayon, kung may naisip na kayong bansa, kung nasan ako, i-comment nyo lang kung saan nyo tingin na naroroon ako. At by mid-July po, magra-run po ako ng raffle at pipili ako ng mananalo ng DG014 among those na nakahula ng bansa kung nasaan ako. I-announce ko rin po ang winner around that time. Kaya please stay tuned by subscribing and hitting the bell icon. Please wait for the video announcement. At by the end of July po, dun ko officially i-hand over ang watch. So yun po ang timeline ng giveaway. Babanggitin ko rin po ang mechanics ng giveaway na to in the succeeding videos as a sort of reminder. Pero yun lang po. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!